I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Sabi po ni Secretary Larry Gadon sa unang video natin, nanawagan po siya for resignation ni Sara Duterte. O kasi nga wala na siyang silbi sa bayan. Ay, tama naman guys, wala as in. Ngayon, ito na naman, nanawagan po siya mga bes. But before that, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello. Ayan, December 15, 2025. Sinabi din dito ni Secretary Gadon, mga kababayan, ito, sabi ng Batas, Pilipinas, Propensity of BP Duterte to order, ayan, ang pagkikitil. Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon urged the authorities to transfer the detention of the whistleblower Ramil Madriaga, citing concern over his safety due to what he described as the propensity of the Vice President Sara Duterte to allegedly order pagkitil kay Madriaga. Agay! Sabi nito mga babayan, in interview, Gadon recalled Duterte's previous remark in which she claimed to have instructed a hitman to assassinate the President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Mayroon siyang punto dito mga kababayan. This is what I'm saying, mga best, in my previous videos. Sino ba ang may kakayahan para patayin si Madriaga? Sige nga. Sabi ko sa previous videos ko, kung sino pong naisip nyo, yun din ang iniisip ko, yun na yun. 'Di ba? Sino bang may kakayahan? Si Sara Duterte. Kung ang Pangulo nga, kaya niyang bantain, kaya niyang kitilin ang buhay sa pamamagitan ng hitman, ay sos, yan pa kaya si Madriaga? Ordinaryong tao lang? Kaya niya. May kapasidad si Sara Duterte. 'Di ba? Na kumitil. Sabi nga ni Mr. Las Cañas, tukhang queen yan, mga kababayan. At nakita natin, at nasubaybayan po natin yung, narinig din natin ang video o salaysay ni Madriaga na ito si Sara talagang, ay nako. Well, anyway, mga kababayan. Sabi po dito, oo nga, parang ang tingin ko, ano siya 'di ba sabi nila kay tawag dito, kay dating congressman Senator Laila de Lima na isa siyang queen of drug lord, sabing ganun, 'di ba? Tapos tinaniman siya ng witness, mga fake na ebidensya kasi queen daw siya ng kontrabando. Pero after 7 years, nagpalit ang administrasyon, na found out ng Sandigang Bayan-Bayan o korte na wala naman pala katotohanan. Ayun, talagang mahilig sila magtanim ng mga ebidensya. Ayan, di ba? Tama yun. Kailangan nga talaga mailipat ito talaga si Ramil Madriaga kasi nanganganib talaga ang buhay niya. Ayan guys. Nanawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Marcos Liza, si Martin inorderan niya ng patayin, what more pa itong si Madriaga? Tama! Yun ang tamang panawagan. Hindi kasi, hindi mo pwede po pagpaliban Lalo na ngayon, ay lumabas na sa social media yung mga sinasabi, yung affidavits ni Madriaga, nag-viral ito mga kababayan. Kaya nakita natin sa social media na talagang nag-ingay ang mga tao. 'Di ba? Kasi ito si Madriaga, kung talagang nakita nyo yung kanyang mga salaysay, totoo guys. Ako naniwala dito kasi mismo nga doon pumunta si Attorney Palad para lang panumpain at panotaryahin. Yung notaryo niya, OG yun guys, OG, hindi fake. Di tulad kay Gutesa, fake ang notaryo niya para lang makapanira. So I think Madriaga, hindi naman siguro magsalita yun
kung walang katotohanan. Dahil alam po rin natin na matagal ng ano yan eh. Kilala niya na ang buong Duterte at lahat ng galaw, kaya malaki ang kaalaman niyan, mga kababayan. Ngayon, ang lumalabas ngayon sa social media, siya pa ngayon guys ang naging masama. siya pang tinatawag na gawa-gawa ng istoryahe. Saan ka makikita niyan? At dinamay pa ang gobyerno, kamo. Part daw ng gobyerno para lang masira si Sara Duterte. So, di ba? Hindi naman siguro idadawit ang pangalan ni Sara Duterte kung wala namang katotohanan. Sino ba naman ang stupidong tao na idadamay mong isang mataas na opisyal ng bansa kung walang sapat na kadahilanan? As long as na kumpleto po ang sinusumpaan mong salaysay, mga kababayan, konkreto ibaga, konkreto, hindi pa putol-putol or hindi yung gawa-gawang istoryahe tulad ginawa ni Gutesa at saka ni Saldico. Siya hindi eh. Kitang-kita mo naman siguro yung willingness niya para magtestigo. Kaso lang medyo naudlok siguro. Kaya ngayon dapat mabigyan siya na talaga ng kaukulang safety. Di ba? Para nako, delikado talagang buhay niya, mga kababayan. So, guys, ang kapalagayan nyo. Ito pa yung sinabi ni Congressman De Lima. Sinabi po din ni Congressman De Lima, House Deputy Minority Leader and mamayang Liberal Party Representative Laila De Lima called on the Office of the Ombudsman and the Department of Justice, which is ang DOJ, to investigate the allegation of alleged bagman Ramel Madriaga against Vice President Sara Duterte. Oo nga, no? Kasi viral na yan, for sure, baka nakarating sa DOJ or sa Ombudsman. Kaya antabayan po natin ang mga karagdagang kaganapan, mga kababayan, kasi hindi po basta-basta ito. Hindi pang lang ito, pang istoryahing pang kanto tulad na ginagawa ng mga DDS. Ombudsman DOJ should look into Madriaga's serious claims versus Sara Duterte. Kaya abangan po natin. Maraming magagandang mangyayari, no? Para malipol itong mga salot na naghahasik ng lagim sa bansang ito. Nako, walang katigil-tigil, walang katigil sa mga paggawa ng kasamaan. Kung totoo, mga kababayan, kung totoo yung aligasyon, no, ni Madriaga, so ibig sabihin, malaki po ang kaalaman ni Sara Duterte tungkol dito sa Pugo operasyon. 'Di ba? Lahat. Parang ganun ang dating sa akin. Nakikita ko eh. Hindi lang yan, mga besa. I-short lang natin kasi masyadong mahaba. Alam niyo naman, bumabase tayo kung ano po ang nababasa natin. Sabi dito pa, sabi po ng Pinoy Trend, Professor Magno, hinamo ng mga taga-suporta ng mga Duterte na magsampa na rin ng kaso sa Office of the Ombudsman. Ibinahagi ng Professor Cielo Magno ang kanyang hamon sa mga taga-suporta ng Duterte matapos siyang ulanin ng batikos. Matatanda ang isa si Magno sa mga nagsampa ng patong-patong na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. We all know that. Kasi meron tayong upload videos. Ayon kay Magno, may kalayaan din naman ang mga DDS na magsampa ng reklamo sa Ombudsman. Ngunit pinaalala niya na kailangan ng personal na appearance nito. Agay, kailangan personal appearance, kailangan may katawang tao. Hindi pwedeng fake account, mga duwag, sabi ni Magno. That's correct. Kasi alam po natin ang kulay ng mga dilis. Mahilig sila magtanim ng fake witness at fake na ebidensya, gawa-gawang istorya, fake na video like what they did, the President Ferdinand Marcos Jr. Na nagkaroon po ng Fulborin video na ay gawa-gawa kasi part po yan ng destabilizations. Di ba mga beswa? So yun mga bes, pasensya kayo no kung minsan ang code, kung mga words na binasa ko hindi pwedeng mabasa ng kasi ayaw talaga ni YouTube guys, no, kasi talagang nililimitahan niya yan kaya minsan gumagamit ako ng e-code. So anyway, ano po ang kapalagayan nyo? Ayan mga DDS, dami nyong kuda. Andyan ang Ombudsman Office sa Quezon City, mag-file din kayo ng kaso. Ayan. Hindi natin alam kung kanino, sa kanya or sa ibang tao. So I think siya. So yun mga beswa. So dapat marinig
ng autoridad yung panawagan ni Secretary Gadon para na sa ganun mailipat si Madriaga. Kawawa naman. Sayang naman yung mga sinumpaan niyang salaysay. Dapat maano yan, ma-preserve sa pamamagitan ng kanyang kanyang katatagan at nananatiling buhay. Wag na natin hintayin ang isang tao kung ito po ay tinapos ng mga salot, sayang naman yung kanyang sinumpaang salaysay. So kailangan mabigyan siya ng proteksyon and safety. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos, and God bless Philippines. There's more, guys.